Ano to? Ano ba to? Saglit lang po ha. Kasi gusto ko na monitor din yung Facebook kung hindi nalalaglag. Yan. So, start na po tayo. So, okay naman yung signal ko po. Ano, hindi naman siya, ano. Okay po ba yung signal? Hello, 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 hello. Mic test. Opo, Coach. Magsisimula Malinaw po. na po tayo. Opo, Coach. Malinaw po. Okay, gets. Thank you so much, Ma'am Nelma. And sa mga paparating pa lang sa Facebook Live, so let's ready your pen and pad and your ball pen kasi or kaya screenshot para nang sa ganun masundan niyo po yung topic natin. Mamaya pwede kayo magtanong sa akin after ng training, no? So the most common use bills payment here at Loadmana. Before we start, so kailangan may objectives tayo, yung kailangan ma-target na topic for today. So kanina nasabi ko na to ng isa-isa, pero sasabihin ko ulit. No, para nang sa ganon is may idea yung mga nanonood sa Facebook Live. And our objectives capable on transferring from Loadmana into GCash. So that's the first. Bakit yan yung first? Kasi yan yung ginagamit nating mode of payment. Kaya yan yung una kong ituturo mamaya. Next is capable on transferring from Loadmana into Maya. Yung Maya, yung kulay green. So hindi yung ibon na lumilipad. Ito yung Maya, no? So yung apps din. Next, enable to process electric bills using Loadmana. So syempre, depende yan sa lugar natin. So kaya naman mamaya, iba-iba yung bills payment o yung bills electric natin. Next is can pay PLDT using Loadmana 4.8 apps. Yan. So PLDT, Wi-Fi. Next, Loadmana 4.8 apps. So that's 1, 2, 3, 4, 5. 5 topics pero syempre medyo hihimay-himay natin siya ng anong medyo himay na himay to step by step kaya makakasunod yung mga baguhan at dati ng member ni Loadmana na nahihirapan. Okay? So first po reminder lang. So if you are doing bills payment transactions, make sure you undergo KYC requirements for smooth experience. So hindi naman siya obligado pero required po natin mag-KYC for what? For ano kasi to, malalaking pera na po kasi pag bills payment yung mga high transaction na more on thousands na. Kaya naman, kailangan marunong tayong mag-KYC o nakapag-submit ng KYC. And don't you worry, binonus ko na siya sa topic natin. Sinama ko na rin siya. Kasi syempre, kung bago ka magpag-bills payment ng ganun kararami kanina sa 5 topic is you need to KYC. Kaya naman, sinama ko na rin siya sa topic. So, how to do KYC o know your customer. So, unang-una po, buksan lamang ang inyong 4.8 apps. I-click yung support, yung headphone type, yung parang headset, yan, na may mic. I-click nyo po yan. Sunod, mababasa nyo po sa baba, KYC form. So, click the KYC form and make sure you have stable internet connection. Bakit? Sa paggawa po kasi ng KYC o sa pag-submit, kailangan po ay online. So, kaya naman, may internet connection sa pag-KYC. Don't you worry kasi I think mabilis lang ito ma-process. So, para din to sa ikagaganda ng business natin. So, next. Select your account type to dealer, retailer, or basic user. For stockists po, just select dealer then click next. Kasi tinanong ko to sa CSA. Yung stockists, saan ang pipiliin nilang KYC? Pag stockists daw po, kahit yung dealer na lang, kasi same lang din naman ang requirements niyan na isasubmit. So, after that, click nyo lang po yung next dun sa pinakababa. Left side, kaliwa. Hindi yung clear form, yung next po. Nilagan ko na nga ng arrow para hindi kayo malito. So, next po is basahin nyo lang po yung benefits of having the KYC. Select continue, then next. Basahin natin. By choosing the continue button, I agree this KYC form will be used to activate Pay My Negosyo account and upgrade transaction limit for Loadmana services only. These services including loading, virtual transfer, LM wallet to wallet,
Pick cancel if you do not want to proceed to the KYC form load mana dealers. So, syempre, continue, tapos next. May detalyado. Ayan. Shout out daw kay Mami Noms. Sabi kanina ni Coach Kinchin. Kabasa ko lang. So, dito po, fill out the needed information. So, syempre, kung needed information ang kailangan dyan ay unahin natin sa last. Bawa, ang apelido niya ay De La Cruz. Ang sunod, first name, Juan. Middle initial, middle name is Santos. Registered niya sa load mana number 0912345678 That's an example lang po. So next po, email address. So juandelacruz@gmail.com. Type of business, meron diyang sole proprietorship, partnership, corporation, government, agencies, o NGO. Ang pinili ko po dyan ay corporation kasi ang load mana po ay nasa corporate, no? So load mana INC, incorporated kasi. Yan. So next, business name, kung meron kayong tindahan, so Juan Sari-Sari Store. So example lang yan. So next is business address. So naglagay lang ako ng sitio, pero syempre sa sitio nung magki-KYC. So sitio Kamya, nilagay kong sitio. Municipality, yung pinakang bayan, so Gloria. So halimbawa lang naman yan. So depende naman yan dun sa client, no? So para lang meron tayo example. Next province po, let's say Oriental Mindoro. Region, syempre Mimaropa. No, so Mimaropa o Region 4B. Yan. So next po is, ayan, yung nasa huling-huli na yan, yung add file, ay mag-upload po kayo ng video. Sabihin, mag-video muna kayo bago kayo mag-fill up dito sa form na to. Habang sinasabi ang PETSA, current date, buong pangalan, including middle initial, complete address, na dapat may hawak na valid ID. So, ibig sabihin, hawak-hawak niyo yung valid ID niyo na nakaharap. Tapos, sasabihin niyo, halimbawa, ay ganere. Anong PETSA ngayon? February 22? 22 nga ba? 22 nga. O, February 22, 2025. Juan de la Cruz. Sitio Camia, Gloria, Oriental Mindoro. Yun. Habang hawak yung valid ID. Example lang yun. Tapos, i-add nyo yan dyan sa add file. Yan o, add file. So, kailangan nakasave yung video. Hindi pwedeng, hindi nyo click yung record. Kailangan naka-record yun. Habang hawak-hawak yung valid ID. Anong sample ng mga valid ID? Mamaya, iisa-isahin natin yung mga valid ID. So, next. Add photo. Photo storefront. Yung storefront po, harapan ng tindahan, kung may tindahan. Yan. So, kung wala, edi harapan ng bahay na may tarpaulin ng load mana. May pusang hawak-hawak si Coach Kinchin. Yan. So, upload nyo lang po, add file, yung photo front nung tindahan o yung bahay nyo ng mismo. No? So, next is, upload a one valid ID. So, syempre, yung harapan na valid ID, yung harap hindi yung likod. Baka ipakita nyo yung valid ID, yung sa likod eh. Yung sa harap po na valid ID. Add file lang kayo dyan. And, hindi ko pala nabilugan yung isa. Self-taken photo holding valid ID. Ito naman, selfie nyo habang hawak yung valid ID. So, selfie. Habang hawak yung valid ID. Add file. Tapos, ito na yung type of ID presented. So, ano yung mga pwede nyong gamitin? So, nandyan yung passport, driver's license, PRC o yung Professional Regulation Commission. So, yung mga nag-educ, no? So, madalas. National Bureau of Investigation, clearance o NBI. Police clearance, postal ID, voter's ID, barangay certification, GSIS o Government Service Insurance System, Social Security System o SSS, Senior Citizen Card, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, OFW ID, Seaman's Book, Alien Certification Registration, Immigrant Certificate of Registration, Government Office, GOCC ID, Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang daming pwedeng pala dyan na valid ID. Government of ayun na pala yun, nulit lang. Certification from National Council of Welfare Disabled Persons o NCWDP, yung mga disabled ID. Pwede rin pala.
Department of Social Welfare Development, DSWD certification. So DSWD certificates. So Integrated Bar of the Philippines ID. Yan. Company IDs issued by private entities, institution, or other ID na meron kayo. Yan. So ang dami naman dyan option. Imposibleng wala kayo kahit isa dyan. So next, add a photo o add file ng photo of business permit. So siguro ano lang to, hindi siya 2021, yung latest, 2025 na business permit. Kasi ano lang yan eh, dati pa yung 2021. Imposible naman, 2021 pa, ang tagal na nun ay 2025 na. So dapat po yung 2025, issued by 2025. So hindi lang siguro naayos nung system. Pero dapat, business permit na validated this year, 2025. So click nyo lang po yung I agree na box tapos submit. Pagkatapos yan, coordinate po kayo dun sa Loadmana customer service after submitting all needed informations. Yung customer service po sa Messenger is para hindi kayo mahirapan. Open nyo po yung Loadmana apps. Punta kayo dun sa support. Sa support. Oo, tapos punta kayo dun sa Loadmana Messenger customer service. Tapos yan, chat-chat na lang kayo na CS. Hindi ko magkalala, hindi nangangagat sa CS. So, para ma-process na yung KYC nyo. Okay? So, pinakita ko lang din yung step-by-step ng pag-KYC. Bakit? Kasi baka mamaya, tanungin nyo sa akin, Coach, hindi pa kami nakapag-KYC pero gusto namin ng bills payment. O, ayan, pinakita ko na. Para hindi na kayo magtanong mamaya. So, next po, simulan na natin. Halimbawa, may KYC na kayo. So, simulan na natin yung ayan, paano ba? First objective, load mana to GCash. So the first method, two methods po yan. So pinaghiwalay ko na siya. We have the offline method, yung text, taka yung online, yung nasa kanan. Yung nasa middle part naman, yan yung step na gagawin. No? So para may comparison kayo, ito pala yung pinagkaiba ng sa text method, ito yung sa online. May comparison agad at medyo mabilis yung tackle natin. So, walang pinagkaiba ang step number 1 ng online and offline. Buksan ang application ng 4.8 at i-click yung bills. Ang pinagkaiba lang nila, yung binax ko dun sa baba. Yung offline method po na text, papansin nyo yung online transaction naka-off. Yung online transaction ng bills payment, naka-on naman yung switch mode. Imposibleng hindi naman kayang i-on yan. Pipindutin lang yan para mag-on. Kung gusto niyo naman sa text, i-off lang. So, nasusundan po. Opo, Coach. Okay, thank you so much po, Ma'am Nalma. So, next, step number 2. So, clinic niyo yung bills, no? So, ang lalabas po dyan, dalawa lang. Bills payment, tsaka yung bills payment transaction history. Yung mga transaction history nyo, nung mga nag-try kayong mag-bills payment. So, i-click niyo po dyan yung bills payment. So, parehas yan. Offline method man o yung online method. Step number 3, since GCash yung isa-search nyo dyan, type nyo po sa keyboard yung GCash para hindi na kayo mahirapan maghanap. So, binilugan ko yung ita-type, yung GCash, tapos yung magnifying glass sa kanan. So, yan yung igagamitin pang search. Tapos, pag lumabas na dito sa pinakababa yung logo ng GCash, tapos yung GCash, i-click nyo po yan. Search GCash and click it. Yung i-click nyo po yung may logo. Yung may logo, i-click nyo. Okay? So, pagkatapos niyan, ang kailangan nyo lang po is, parehas yan, online method and offline method, number nung GCash. Halimbawa, 091234568789. Ang pangalan nung GCash ang pangalan nung GCash, Juan de la Cruz. So, kailangan tama din yung pangalan mo para hindi kayo magka-problema. Pero ang pinaka-importante dyan kasi yung number. Kailangan tama rin yung number. Tapos, magkano yung amount? So, let's say 200 pesos. So, Mana Wallet ang gamit po sa pag-bills payment. Ibig sabihin, kailangan may fund tayo sa Mana Wallet, hindi sa Load Wallet. So, sabi dyan, type the GCash number, name, amount, and click next. So, service fee, 0% charge. Pero, meron po tayong 8,000 limit sa GCash. Yan po yung sa GCash mismo yan, hindi sa Load Mana.
May protocol po kasi ang GCash na kapag other company ang magsasend sa kanila o other system, yung hindi man GCash to GCash, meron silang limit. Ang free lang sa kanila ay yung 8,000 pababa. Pero kapag nag-above 8,000, meron na po kayong 2% fee apply charges dun sa papasukan GCash. So, yung rules po na yon ay hindi galing sa Loadmana. Ang rules po na yon ay galing sa GCash. Para malinaw po sa nanonood sa Facebook and Google Meet. Okay? So, next. So, ang service fee, again, so kapag minimum 8,000 pababa, so that's 0. So, monthly limit yun ha, monthly. Yung sabihin, kapag nag-send kayo ngayon ng 200, tapos bukas 9,000 na, ay di may charge na yung bukas. Sobra-sobra yung pambukas eh. So, next po is click pay 200. Kung magkano man yung nakalagay na amount na isa-send nyo. So, step number 5 yan. So, mabilis lang to. Pagka-click nyo ng pay, kapag offline method, may next step pa yan. Kapag online method, after maklik ng pay, ang lalabas po ay tapos na. Kapag online method, congratulations, you successfully transfer Loadmana into GCash. Magte-text na yan dun sa SIM card natin sa SIM card ng client kung napumasok na yung kanyang GCash. Dito naman sa text, pupunta po yan sa gateway. Kaya naman, ang gagawin nyo dyan, for offline method, send using the Loadmana registered number. Kasi yung iba ang pinangsisend po, yung hindi naka-registered sa Loadmana. Kaya, ang sabi, wala daw reply, hindi daw nagana. Yun pala ang pinangsend, hindi naka-registered sa Loadmana. Yung naka-registered po sa Loadmana, ipang-send dyan. And kailangan, may pang-text kayo kung offline method. Unli text, pasok yan. Regular load, pasok din. So, dalawang option. So, kapag online method, may next step. Pag online method, wala na. So, offline method na po. So, magte-text na po yan, confirmation, via text. So, ganito po yan. 200 pesos has been deducted to your Mana wallet for GCash transaction. New balance, 3,001. So, reference number. So, ganyan po yung example niya. Doon sa, hindi siya example, actually, tunay po yan. Trinansa ko yan doon sa GCash kong isa. So, that's tunay. That's tunay. Totoo po yan. And, gumagana po yan online and offline method. So, kung may question po kayo mamaya, so about sa pag-send sa GCash, magtatanungan. So, next po tayo, sa Maya naman. So, sa Maya po is same method lang din. So, unang-unang step, open your Loadmana 4.8 apps, then click bills. So, this is offline method and online method. So, pinaghati ko na siya dalawang ano yan ha. Sabay na to, online and offline. So, ang pinagkaiba ng dalawa again, pag offline method, naka-off yung online transaction. Kapag online method, naka-on yung transaction. Siyempre, kung online method, may internet connection yan. Kung offline method, dapat may pantext yan. So, yun yung kanyang criteria. So, next po, step 2, click bills payment. So, hindi siya ganun kahirap, no? So, next po, kung kanina ang search nyo ay GCash, ang search nyo naman dito sa pangalawa ay Maya. So, Maya. So, may logo po yan na kulay green na may black na background. So, search Maya and click it. I-click nyo lang po yung may logo na yon. So, mapa-online method or offline method, parehas yan. Next. Yan. So, step number 4, type the money code, 11-digit number and amount, then click next. Yan. Ito yung money code. So, sa money code po, dyan ako nagtanong kay Coach Gilbert. Coach Gilbert, ano yung money code sa Maya? Yung money code po ay kung ano lang din, yung 11-digit mobile number nung may Maya account. Naiintindihan po ano? So, kung ang number niya ay 091234567889, yung number niya sa Maya, ang money code niya, yun din, 091234567889. So, similar lang po ang money code at ang 11-digit ng Maya. Sa amount naman po, nag-try po ako dyan ng 50 pesos, ayaw. Ang Maya po ay minimum 100 per transaction. Nag-try ako ng 50 pesos dati, ay ayaw pumasok, gusto 100. O di 100 ang ating testing.
So after that, hindi pala after. Kasi meron din siyang 2% convenience fee will be deducted from cash-in amount. But this fee is free cash up to 8,000 per month. So, nag-try po ako mag-send sa Maya ko, ang pumasok lang 98. Pero mga few minutes ago, meron akong na-claim na voucher na 2 pesos. So, that's 100 pa rin. Parehas lang. Ano lang din, pina-special lang ng Maya. Nakiklaim pa rin naman yung 2 pesos na nawala. So, 100 ang mababawas sa Mana Wallet. Pero ang darating sa Maya is 98. Pero a few minutes after, pagkayari ng ilang minuto, meron kayong marireceive na text o pupunta lang kayo sa voucher ng Maya, may makiklaim kayo doon na 2 pesos o kung magkano man, na mag-e-exact pa rin doon sa amount. Okay? So, click next. Tapos, pagka-click ng next, mapapansin nyo wala siyang service charge. So, same lang din with GCash na wala siyang service fee up to 8,000. No? So, next po is, i-click nyo lang po yung pay. So, pag offline method, may next step pa yan. Pag online method, after nyo maklik yung pay, tapos na yan. So, process na ang lalabas kung online method. So, congratulations kasi, nakapag-transfer ka na ng Load Mana into Maya account. Kung online method. Kung offline method naman, send this using the registered mobile number. So, yung binilugan ko, kung SIM 1 o SIM 2. Tapos, after that, may marireceive kayo dyan na text message kung offline method. Kahit naman online, meron din. Pero sa offline method, dalawa eh. So, 100 has been deducted for your Mana Wallet, Paymaya transaction. Yung isa naman ay dealer copy. Thank you for paying Paymaya with Load Mana. Transaction reference number, bill amount, 100 pesos, total paid, 100. So, kayo nang bahala kung magkano yung i-charge nyo dun sa customer. Kung 5 pesos o 2 pesos o 1 pesos, kung magkano man ang percentage nyo dyan sa inyong lugar. So, as long as, ang kagandahan yan, pwede kayo mag-transfer from Load Mana into GCash, then Load Mana into Maya. So, next po, since okay na yung dalawang pinakang major na ginagamit na platform for payments and madalas ginagamit ng tao, so dumako na tayo sa electric bills. Dito na tayo sa kuryente. Kasi kanina nag-reading sa amin, babayaran ko sana ngayon. Kaya lang, ang ginagawa ko pong strategy, pagka-reading, mga one night akong sleep bago ako mag-process. So, next po, sa electric bills, we have two methods. So, the offline method and the online method. Same with the, kanina, pag offline method, naka-off yung transaction switch mode. Kapag naka-online method, naka-on yung switch mode na online transaction. So, sana nakakasunod. Nakakasunod ba? Yung mga nanonood po o mabilis? Nakakasunod po? Yan. So, sana nakakasunod na. So, tuloy tayo. So, click bills. Tapos, click bills payment. So, syempre, next is, kanina ang search natin ay GCash, tapos Maya. Ngayon naman po, pag electric bills, depende na po yan sa lugar natin. Sa amin po, Oriental Mindoro Electric Cooperative, kaya Ormeco. Ito yung kaya kong gawa ng sample kasi ito yung nasa syudad namin, yung nasa province. Sa inyo po, meron din po dyan, pwede nyo pong i-search yung sa inyo kung anong, sa ano kasi sa Batangas, Batelec. Sa Zamboanga, Zamleco. Tama ba? Sa Masbate is Masleco. Mga ganyan. So, pwede nyo pong i-search yan. Kung wala po dyan sa ating electric bill, pero meron na sa GCash, makipag-coordinate po kayo sa CS. CS, bakit meron na sa GCash? Sa platform natin sa Load Mana is wala pa. So, gagawin po nila ng paraan yan na magkaroon ng electric bill dun sa inyong lugar. So, sa akin po ay Ormeco. So, sabi nga of your province. So, syempre, Ormeco yung i-click ko. So, next po, ang kailangan po dyan ay ang bill reference number, surname and first name nung nakalagay sa bill. Tapos, 11-digit customer number. Hindi sinasabing number nung mag-transact, kundi yung customer number. Tapos, exact amount kung ano yung nakalagay sa resibo. So, nagkataon lang na walang decimal point yung aking example dito. So, yung sabi dito sa step na sinabi ko, type or scan the bill reference number. Ibig sabihin, pwede nyo i-type, pwede nyo i-scan. So mamaya may papakita akong application na pwede nyo gamitin para hindi na kayo mag-isa-isa ng reference
bill reference number kasi ang haba po niyan. So, mahirap magkamali dyan. So, type the surname and first name, input it in the electric bill, type the CP number of the customer, then type the exact amount, then click next. So, kapag nalagay nyo na yung bill reference number, surname and first name nung nakalagay sa resibo ng electric bill, tapos yung number niya ng customer, then yung amount na ibabayad ng nakalagay sa resibo, click nyo po yung next. After that, so eto, after that, eto pala, gumawa pala ko example. Ayan o, itsura ng resibo dito sa amin, sa Oriental Mindoro. So yung QR code na nakikita nyo po sa taas, yan po yung bill reference number na pwedeng i-scan. Yung nasa baba naman, yun yung pinakang bill reference number kung gusto nyo i-type. Tapos, yung customer name yun, zoom out ko ng konti. Yun, nakalagay. Buruanga Mian Banaag. Yan. So next is, nagkataon po kasi na yung bill niyan, basahin nyo, 1,575. Pero minsan may decimal yan, minsan nakalagay dyan ay 0.14, 0.38. So yun yung ilalagay nyo dun sa bill. Huwag nyo pong sosobrahan o eksakto. Halimbawa, ang bill nila ay 1,304.65. Bago ang nilagay nyo ay 1,605. Nagpasobra na kayo, din yung sinamin decimal, magkakaproblema po kayo dyan. So, eto po yung sinasabi kong QR code scanner downloadable to your Play Store. So, in-screenshot ko na po, yan, QR code scanner. So, yan po is magagamit nyo para hindi na kayong mag-type ng QR code. Pero may instances po na malabo ang QR code, kaya naman, kailangan nyo talagang isa-isahin ng type. Masinsina na lang po at mahabang pasensya. Ayan, so next po. Eto na po, nailagay na natin yung bill reference number, first name. Yan, so ngayon naman, dumako na tayo sa pay. So, ang sabi dyan is 1,575. May service fee siya na 10 pesos. So, okay lang po yan kasi ang minimum requirements ng pag-pay po sa mga gantong bills payment, 20 or 30 pesos. Minsan may mas mataas pa na charge. So, kaya okay lang yun. Pero dito sa akin, 20 pesos lang, parang TV lang. Kasi monthly naman siya eh. Pero pwede po mga 30 to 35 yan. So, click nyo lang po yung pay, 1,585, depende dun sa amount nung nakalagay sa bill. Kapag offline method, may next step pa. Kapag online method, tapos na to. Di ba? Pag online method, process na ang nakasulat. So, congratulations, you successfully paid. Electric bills using LoadMana 4.8 apps. Kung online method. Kung SMS method, so, send this by using LoadMana registered mobile number. So, kailangan may pan-text kung via text. So, click send and may makaka-receive kayo ng text message sa offline method na 1,585 has been deducted to your Mana Wallet payment per or MECO bills payment. Kung depende naman yan sa lugar. Kung Batelec o Samleco, Masleco. Yan. Kung ano yung nakasulat dun sa inyong lugar. Kung ano yung pangalan ng electric cooperative niya. So, congratulations, you successfully paid electric bills by receiving confirmation message. Mayroon lang akong dagdag dito po sa pagbabayad ng electric bills. Pag po kayo tatanggap ng electric bills, kailangan po maximum na yung 2 days before the due date. Bakit ini-implement natin yung 2 days bago mag-due date? Kasi kapag online, kapag gantong bills payment po, offline or online method, minsan 24 hours bago mag-reflect sa opisina nila. So, minsan lang naman. Minsan, instant. Pagka-send, nandun agad. Pero minsan, 24 hours. Kaya, 2 days or 3 days before the due date. Pero pag mga 1 day or yung mismo due date, iwasan na po natin na mag-accept ng electric bills para maiwasan nyo po ang aberya o problema. So, okay lang kahit mawalan kayo ng isang customer o dalawa. Huwag lang kayong mag-abono ng libo-libo. Sinasabi ko sa inyo, mahirap maranasan. So far, hindi ko nararanasan yun kasi syempre, maingat po ako sa pag-accept ng electric bills para maiwasan ko yung ganun cases. Kasi may cases po na nagbayad yata ng due date. So, ito'y hindi ako, pero nabalitaan ko to dito sa may amin. Nag-accept siya, due date na mismo. Alam niyo po ba, after a few days, pinuntahan yung bahay ng customer.
at putulan yata o may penalty. Yun pala, hindi na nag-process yung electric bills. Yun yung sinasabi kong kaya 2 to 3 days before the due date. Dapat yung deadline ng acceptance natin sa electric bills. Maliwanag po? Okay, maliwanag. May kausap pa po ba ako o mahina ang aking signal? Opo, maliwanag po. Okay. Thank you so much, Ma'am Nelma. So, since tapos na tayo dun sa sending load mana to GCash, load mana to Maya, load mana to electric bills, so let's proceed to load mana to pay PLDT. PLDT muna pala. Yan. So, eto naman yung mga may wifi dyan. So, monthly binabayaran. Paano nga ba to bayaran? So, unang-una, kailangan nyo pong open yung inyong load mana 4.8 apps. Online method, i-off nyo lang po yung online transaction. Kung gusto nyo online method, on nyo lang po yung transaction. Again, kapag online method, kailangan meron kayong internet. Kapag offline method, kailangan may pan-text. So next po, click nyo lang po yung bills payment ulit. So wala kayong ibang pupuntahan dyan, kundi dyan lang para hindi kayo mahirapan. Click bills payment. Tapos, kanina ang sinerch natin is GCash, tapos Maya, tapos yung electric bills ng probinsya namin. Ngayon po is PLDT naman ang isi-search nyo. So lalabas naman dyan yan, may logong kulay red na may white. So i-click nyo lang po yan. Tapos, ang kailangan po dyan ay ito na. So kaya nalilito yung iba. Kasi parehas po kasing 10 yan eh. Yung 10-digit account number, tapos yung plus 2-digit area code, plus telephone number. So example po natin is sa 10-digit account number is 12345678990. Yung 2-digit area code po, yan. So 043. Dito po yan sa Oriental Mindoro. Depende po yan sa lugar. Pero I think halos pare-parehas yan eh. Pero yan yung mga area code madalas. Para hindi po kayo magkamali, ang gawin nyo po, hingin nyo yung picture nung papel nung customer nyo. Pag ayaw ibigay at madamot, ay wag nyong bayaran. Bakit? Baka mas mag-abono pa kayo kayo pa ang mahirapan. Kaya dapat, may picture sila na nakasave sa phone, natitingnan nyo lang, o may papel silang dala na pagbabasehan natin dun sa pagtatype dito sa 10-digit account number at saka dun sa 2-digit area code plus telephone number. Sa amount naman po, depende po yan sa monthly subscription ng customer. May 1399, may 1499, may 1599, meron namang 1000. Depende nga sa monthly. Yung iba kasi may penalty eh. So, after that, nalagyan nyo na yung 10-digit account number, 2-digit, yung area code plus telephone number, tapos yung amount nung monthly nila, click nyo lang po yung next. Yan. So, pagka-click ng next, ganito po ang facial niya. So, nakalagay na sa taas yung account number, telephone number, tapos yung service charge, 0.00. O, di ba? Magkano ang ads-on sa PLDT sa mga nasa Google Meet po? 20, 30, or 40? Tanong ina-add nyo po? 25. 25. Okay na yan. So, presyong masa. So, okay, next po. Click nyo lang po yung pay 1499 kung yan yung plan. Pero kung ang plan na 1399, so yun yung ilagay yung amount. So depende naman yan. So mix. Sa online method po, pagka next niyan, process na po ang lalabas sa kanya. Kulay green. Pag failed po yan, so ibig sabihin hindi pumasok. So kailangan yung ulitin. O kaya naman, check nyo sa status kung online ba ang bills payment. So congratulations, you successfully paid PLDT using Load Mana apps. So sa isa naman, dito sa offline method sa text, for offline method, send using the registered mobile number. So ibig sabihin, isa-send nyo siya via text at may darating sa inyo na confirmation kung via text. So ganito yung example ng PLDT confirmation kapag na-process. 14999, ang daming 9 nun, 1499 has been deducted from your Mana wallet, PLDT transaction, your new balance, yan. Date, February 11. So, last lang yan, last few weeks. So, dear copy,
thank you for paying PLDT with load mana transaction reference number. So bill amount 1499, total paid 1499. So that's how to pay PLDT using offline method, text, and online method. So okay na po tayo. So next, Converge. Converge naman. So dito naman sa Converge, so same method, open nyo lang po yung Load Mana 4.8 apps. Tapos, punta kayo sa bills payment. And then, Converge. Search nyo po yung Converge. Kanina search natin PLDT, ngayon Converge naman. Converge ICT, yan na rin yun. So, sabihin, bakit walang ICT yung tinet ni coach doon? Hindi yan yun, hindi man yan yung ICT. Yan na po yun. So next, click nyo po yung Converge ICT. So ang kailangan naman dito, 13-digit account number, account name, contact number nung customer, amount, then click next. So dito po sa 13-digit number, so hindi na kayo mahihirapan kasi nakalagay na po yun sa kanila sa mga Converge user. So account name naman is kung ano yung naka-account name dun sa Converge na lang para maiwasan nyo yung aberya. No? So 11-digit customer number, edi yung number nung kliyente nyo, yung customer. Tapos kung magkano yung kanilang babayaran. Dito sa akin po, na example is 988 yung kanilang monthly na binabayaran. So yun yung nilagay ko. So ang service charge sa kanya is 10. So click next. So since mayroon siyang service charge na 10, magiging 998 na. So nalito ko kanina dyan 998 tapos 988. Sabi ko, ba't parang walang charge? Yung pala meron, naduling lang ako, siguro nagutom. So after that, click nyo lang po yung pay dun sa baba, yung color red. Sa online method po, process po ang lalabas sa kanya. Sa offline method, pupunta po kayo sa SMS, isasend nyo po siya via SMS. Tapos, may darating sa inyo na confirmation text kung offline method. So, dear copy, thank you for paying Converge ICT with load mana, transaction reference, bill amount 988, total paid 998, so plus 10. So, pwede rin mag-charge dito ng 20 o 25 o 30. So, that's objective for today. So, na-meet natin, na turo ko, no? So, napakinggan at nakita. Capable on transferring load mana to GCash? Check. Capable on transferring load mana into Maya account? Check. Enable to process electric bills using load mana? Check. Can pay PLDT using load mana 4.8 apps? Check. And can pay Converge using load mana 4.8 apps. So, ngayon po, thank you for your watching and listening. I hope you learned something new today. Share the lesson you learned. And God bless everyone. And dahil dyan, mag-aalis na muna ako ng slide at sigurado, mayroon kayong katanungan. Ayan. So, babalik na ako doon sa ano natin. Okay. Okay, yan. So, thank you so much po sa pakikinig. And medyo smooth lang yung ating tackle ngayon, ano. Ayan. Para, syempre, okay. Pwede na po tayo mag-question. Sige, Ma'am Nels, question ka po. Ako talaga magkita. Parang suki na ako ng... Wala pa kasi yun sa Facebook. Hindi ko pa nababasa yung tanong sa Facebook. Opo, yung Ayan, tanong dami ko, na. doon regarding po doon sa ano, ako, nag-i-eco. Sige po, Ma'am Nels. Try niyo po ulit. Ayan. Ay. Hindi ko marinig. Hello, Okay na Ma'am po. Nels. Hello. Okay na ako? Ano kayang nag-i-eco na yan? Siguro may nagbukas dyan. Siguro mayroon dyan nag-concert sa tabi mo. Okay po, Coach. Yung tanong ko po, nakalimutan ko tuloy. Doon sa sa bills payment ng GCash from Mana Wallet to GCash sa mga customers. Paano po yun pag halimbawa exceeded na sila? Di ba? Meron kasi iba 100 minimum lang yung nila, parang yung kaya ng GCash nila. Tapos umabot na sila sa 100 tapos nagpa-cash in sa atin.
Possible pa yun, papasok galing sa Ludmana. Galing sa Ma'am Ludmana. Nels, bale ang gagawin is load mana papuntang GCash pero exceeded na yung papasahan. Tama? Yes po. Ano po yan, may encounter na kami na ganyan, pero hindi siya sa load mana. Nilabas naman niya yung GNBest na 200 pero exceeded the limit. Ang nangyari, hindi siya nag-reflect dun sa balance kasi syempre exceeded the limit. Dumating lang po yung balance first day of the next month. Halimbawa, ngayong February, nag-send po tayo sa GCash ni Mami Nels. Ay puno na pala yung GCash ni Mami Nels. Ay na-process ng load mana, pumrocess, nakalagay process, tapos may confirmation din. Ay wala namang marating dun sa GCash sadya kasi exceeded the limit pala. Hindi naman kasi sinabi nung may-ari. Ang mangyayari po doon commonly, March 1, doon pa lang magre-reflect yung balance. Pero kung hindi, is sa concern na siya sa Help GG nung GCash. Nangyari na po ba yun, Mama? Ano pala yun? Hindi Wala pa. pala siya, yung automatic na refund. Kasi pag sa Minsan po, pag-uwi ko minsan talaga automatic. coach, pag kasi sa sa home credit or sa PLDT, pag hindi mayroon kasi siya yung parang automatic na refund. Pag ganun pala, kailangan talaga tayo, no, aware tayo sa customer na ma-exceeded sila. Kailangan tanungin talaga kasi wala pa naman nangyari sa akin, kaya lang aware lang. Baka kasi mayroong mga ganyan customer kahit exceeded na. Sige pa sila, kaya load man naman tayo. Bale, ano Mami Nels, yun yung may explain ko na possible na mangyari kung sakaling pumasok yung pay doon sa load mana papuntang GCash, next exceeded. Possible next month pa siya mag-reflect o kaya naman mare-refund nga yung hindi man papasok yung isang way pa. Okay na po ba yan? Okay po, coach. Thank you po. Kay Coach Ron, may tanong siya. Sabi, pwede po bang laminated na national ID o Pearl Health ID? At pwede naman po kahit alin doon, pasok naman po yan sa criteria sa pag-KYC. Oo, pwede naman po yun. Required naman po yun yung national ID tsaka yung yung PhilHealth. Yan. Mas maganda, said mo na parehas kay CS. Charis. Okay Ayan, po, so, kumita naman po sa bills payment ng electric bills. Regarding po dyan sa electric bills naman, yung tanong ko. Di ba pag lumagpas na siya ng due date, hindi na tayo pwede magtanggap nun. Hindi na pwede tayo mag-accept. Sa Ludmana po. yes po, Ma'am Nams. Ano po yung ano yan? 2 days before? 2. Oo. Sige po. 2 days po. Huwag po kayong ma-accept ng electric bills na due date or after due date. Sa opisina na po yan ng mismo. Para maiwasan nyo na pong magka-problema. Kasi minsan po, sa akin, kasi halos dito, mag-bill sila, magbayad sila, yung mga lagpas na mga, minsan kasi mga 1 day, 2 days, meron umabot pa mga 1 week. Bakit daw hindi na-accept ng Ludmana? Sabi ko, iba man ng Ludmana sa office. Kasi kailangan dumiretso na lang po kayo. O sige, salamat po, Coach. Thank you so much po, Mama Nams. Yan, so bale, kung usapang electric bills, mas maganda po talaga 2 days before the due date. Kasi, ang nangyari po kasi niyan, kakilala ko po, nagbayad po siya. Siya pa nagbayad ng penalty. Imbes na kumita, nagbayad pa siya ng penalty. Nung nagpay siya ng during the due date. Kaya naman, lagi kong sinasabi sa training, 2 days before the due date. Sinasabi din naman yan ng company. Okay. Diyan lang ba sa electric bills na hindi siya mag-accept ng due date ng lagpas na sa due date? Pag halimbawa sa mga sa mga home credit, kahit lagpas. Hindi ko pa po i-try. Sa inyo po ba, Ma'am Nels? Ano pong sabi?
ng Home Credit Center. Pwede ba daw? Sabi ng Home Credit Center or bawal? Yung mismong Home Credit kasi ang nakakaalam po niyan. Eh hindi pa naman ako nagkukuha ng Home Credit kaya hindi ko pa alam. Ayoko pating kumuha ng Home Credit. Baka ako magkaroon ng isipin. Advance nakakuha na ako pero advance ako nagbabayad kasi matakot din ako pag baka bigla hindi ma-content. Sige na po, coach. Salamat po. Okay, may question pa po ba? So, kasi ang tanong dito, ba't daw hindi makapag-load? Siguro yung niloloadan ni ma'am, hindi naka-registered sa SIM card app. O kaya naman, mismatch yung SIM card. O kaya, hindi nga nag-change gateway. Yun, kailangan din yun. Yun lang naman po ang mga karaniwan, pag-load lang ang problema. Check nyo rin po yung status. Minsan kasi nasa status is unavailable yung SIM card o yung dito loading dun sa SIM na yun. May question pa po ba? 3:06. Natapos tayo almost 1 hour, no? Opo, yun, malinaw na po yung sa Maya, yung ano ba yun yung kanina, yung SIM number. Yun din ang tinatanong ko sa GC yung isang araw. Yun pala yung ano po? Money code? Money code. Money code. Yun pala yun, SIM number lang pala. Same lang po yan, Ma'am Nels. Salamat po na discuss. Kaya bills payment ang tinapi ko eh. Kasi dati yan din yung tanong ko. Kaya ito na yung tinuro ko. Para alam din ng mga bago o ng mga lumang member. Yan. Ang kagandahan po, ay hindi ko pala nasabi. Ang kagandahan po sa bills payment, pwede siyang gamitin ng basic user, retailer, dealer, at stockist. Lahat. As long as dumaan kayo dun sa sinasabing KYC. Yung kanina, yung first method. Yung pinaliwanag ko, dinaanan ko na rin yun ha, para may kayo, may background o may idea kung paano KYC. Ayan. Mayroon pa po bang question o wala na po? Coach John, okay ka na? Sa Facebook, shoutout na lang, shoutout na lang po ba tayo dyan? Shoutout. Okay. Kung wala na po, okay. See you next week. Kasi kahapon po natapos na yung presentation ng Complan po ni Coach Kenshin. So next week, tomorrow. Tomorrow, meron po si press. No? So about travels and tours or updates sa company. Yan. So tomorrow, nabanggit yun sa akin ni Ma'am Alda kanina. Hello po from Kuwait. Oh ba? Ang dalahay ng ating attendees. Coach Rolando Paet, shout out po from Abuyog, Leyte. So habang walang question, so Coach Nelma Alim, watching from Zamboanga City, Mami Coach Nelma, Provincial Stockist, Load Supplier Nationwide. Yan. So since Mana Wallet po ang kailangan, kung nahihirapan kayo mag-fund ng Mana Wallet, chat nyo lang po si Mami Nelms. Okay. Bakit hirap po mag-load? Ay, yung pala kanina. Sagot na po. Kay Coach Megs. Notip. Coach Leon Bon. Ayan. So, kung wala na po, tayo ay magko-closing prayer na to end this training para nang sa ganon is ma-adapt na natin yung learning natin sa hapong ito about bills payment. At sana, maituro nyo to sa mga magiging business partners nyo. Kung hindi nyo po napanood yung training ngayon sa Google Meet, panoodin nyo po yung nasa Facebook Live namin. Ayan, so para balikan yung magandang training ngayong hapong ito. Yon again. So thank you so much everyone. God bless. So Lord, maraming salamat po sa hapong ito na binigyan nyo kami ng additional learning na magagamit namin tiyak sa aming business na magiging business partners. Sana po gabayan nyo po ang bawat isa na ma-share yung mga natutunan nila sa mga magiging business partners pa nila. Hinihiling namin na sana gabayan niyo po ang management, ang Load Mana, ang CS, si President Mong Velasco, at saka ang buong management ng CS, si Ma'am Alda, no? So gabayan niyo po siya. And si Coach Kenshin, si Coach Nelma, yan, si Coach Ron, at lahat ng mga business partners namin nationwide and abroad. Hinihiling namin na sana magkaroon ng mas maayos, positibo at progresibong taon ang 2025 here at Load Mana. Hinihiling na lahat ng ito sa matamang sa pangalan ng Jesus. Amen.
Thank you so much everyone and see you po sa susunod na training natin. But tomorrow, mayroon pong training, I think, sa President, Bong Velasco, ang ating President and CEO. Doon sa sinabi kong announcement kanina about sa second level ng pag-activate ng LMAP. So, karirin na po natin para magkaroon tayo ng chance na manalo ng exciting prizes, handog ng Load Mana. Yun lang po. At maraming salamat. Good morning and good afternoon. I am your host and speaker for tonight, Coach Richard Motol. Thank you and God bless. Thank you so much po, CS, Coach Kenshin, ayan, Coach Nelma, and Coach Runil. Nasa Facebook Thank you po, po. shoutout po. Marami kanina, umabot ng 8 lang yung nakita ko, pero I think mas marami doon. Bye-bye everyone. Thank you so much po.